Hello, Mega Mega Love, shout out, Mapsat. Nandito tayo kay Attorney Enzo Recto. Laging pangbukan. Ako, naka-live pala si Attorney. Anong topic niya? Meron siyang 4,000 plus viewers, live viewers. Tiyak na ang impeachment ni Sara. Mga pro-admin nag-file pa ng pang-apat na complaint. Yun ang sinasabi ko, di ba? Sige nga. Pakinggan natin. Naka-live to ah. Ilang minutes na to? 36 minutes. Ako patapos na si Attorney dito. Sige. Pakinggan natin to. Monday.com is the best AI for work. Patapos na si And here's Attorney. why. Patapos na. Let me show you some of the mind-blowing things thousands of companies are already doing with Monday.com's AI. Tapos na si Attorney. Sakto. Talagang, ay, kabunyog Steve Yu. Grabe na naman ang pangyayari ngayong araw. Mga kabunyog, mga kababayan. Matapos yung press con ni Sara Duterte, kanina, nag-press con si Sara Duterte. Pag-press con niya, press con niya para sa pag-file niya ng kanyang pag-announce ni Sara Duterte, natatakbo siya. Sigurado nang tatakbo siya sa 2028. Pero ngayong araw din mismo, mga kabunyog, mga kababayan, ngayong araw, nag-file din ng impeachment complaint, pang-apat na ito. Gaano ka-importante itong impeachment complaint ngayon na pang-apat? Ang ka-importantehan ito, itong pang-apat na impeachment complaint, mga kakampi na ito ng administrasyon. Yun kasing unang tatlong impeachment complaints, yung una, Makabayan Black. Yung mga leftist yon, mga progresibo. Ang pangalawa naman na nag-file, yung Akbayan, mamamayang liberal. Opposition din yon, minority. Sila Laila de Lima yun. Ang pangatlong impeachment complaint, yung mga pare, saka mga madre. Pero kahit pa kasi tatlong impeachment complaints yung i-file na yon, kung wala namang suporta sa mayorya ng mga kongresista, mahirap lumusot. Kailangan ng one-third Kailangan ng one-third. So ito na ngayon. Yung mga pro-administration congressmen, sila Congressman Benny Abante at saka si Congressman Paulo Ortega, mga pro-Marcos ito, pro-BBM ito. So ibig sabihin, suportado ng mga kongresista ng mayorya ang impeachment. So pwede nating sabihin, tiyak na itong impeachment na to. Lulusot ito sa Kamara. Talagang ang laban na dito, mga kabunyog, mga kababayan, sa Senado na. Nung una, parang medyo mahirap-hirap pa kasi hindi nagsasalita yung mga pro-admin na mga kongresista Hindi mo alam kung susuportahan ba ang impeachment ni Sara o hindi. Ngayon lang na hapon, bago nagtapos yung araw na ito, parang ang sinabayan yung pagdeklara ni Sara na tatakbo siya sa 2028. Sila Congressman Benny Abante, yan nakikita niyo sa picture, sila mismo yung nag-file. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, medyo nakakakita na tayo ng kasiguruhan na lulusot sa Kamara ang impeachment ni Sara. Mga kabunyog. Nung una kasi medyo mahirap-hirap. Kasi ang mga nag-file lang ng impeachment, yung mga nasa minorya. Yung mga leftist na mga kongresista ng Makabayan Black, mga mayang liberal sila Laila, Akbayan, tapos yung mga pari at madre. Tahimik yung mga kongresista ng pro-Marcos yung mga pro-admin. Pag hindi sinuportahan ng pro-admin ng mga kongresista, hindi susulong yan. Ngayon, nag-file, mga pro-admin na yan. Kaya halos sigurado na yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, pag-usapan natin itong mga kabunyog, sinabayan ng mga pro-admin congressmen itong pagdeklara ni Sara Duterte ng announcement. Nagdeklara na si Sara kaninang tatakbo daw siya. Pero ngayong hapon, bago nagtapos yung araw na ito, hinabol nila Congressman Benny Abante ni Congressman Paulo Ortega, nag-endorse sila ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Kilala na naman natin si Congressman Benny Abante. Yan yung mga sa Quadcom Sa Quadcom yan. Itong si Congressman Paulo Ortega, congressman ito ng La Union. Pro-BBM talaga ito. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, mukhang ano na tayo, tiyak na makakalusot sa Kamara ang impeachment. Ang laban na lang talaga kung makukonvict si Sara sa Senado. Saka natin pag-usapan yan. Basta't ang importante, makalusot sa Kamara. Kasi kung hindi naman lulusot sa Kamara, hindi naman magkakaroon ng trial sa Senado. Pero sa nangyari ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, nag-file na mismo
mga kongresista na aligned sa administrasyon. 4 na impeachment complaints na ang na-file. Pang-4 itong i-file ngayong hapon. Yung unang 3 impeachment complaints, ang una doon, yung file ng Makabayan Black, February 2 ng umaga. Nag-file din ang Bunyog, kasabay dyan. Kami sa Bunyog, kasama doon, sa nag-file ng umaga na yan. Pagkatapos namin, nag-file naman yung Mamamayang Liberal, Bayan, Magdalo. Pangalawa yon na impeachment complaint. Pagkalipas ng ilang araw, may nag-file na naman. February 6 ba yon? May nag-file na naman. Yan na yung mga pare, saka mga madre. In-endorse din ni Congressman Laila de Lima. Pangatlo yon. Ngayon, nung nag-file yung 3 na yan, medyo hindi pa tayo nakakasiguradong lulusot sa Kamara. Kasi yung 3 na yon na nag-file, mga opposition yun sa Marcos eh. Opposition yun sa Marcos, minority yan. Mga dilawan yun saka mga leftist. Yung unang impeachment complaint sa mga leftist. Yung pangalawang impeachment complaint sa mga kakampings at dilawan yun. Yung pangatlong impeachment complaint, yung mga civil society at saka religious. Ay lahat naman yon, kahit naman 3 na yon, kung hindi naman susuportahan ng mga kongresista na identified kay PBBM o kay Romualdez, kailangan kasi makuha yung support ng pro-Marcos na mga kongresista eh. Ay mabuti ngayon, nag-file si Congressman Benny Abante, nag-endorse ngayong hapon, saka si Congressman Paulo Ortega, yang nakikita nyo. Ay si Congressman Paulo Ortega, ano yan? La Union. Si Congressman Benny Abante naman, Manila, ay mga Quadcom yan. Ay yung grupo ng Quadcom, pro-Marcos yan. Kaya medyo confident na tayo ngayon, lulusot na ito, mga kabunyog, lulusot na ito. Saka, matitindi yung mga ground sa impeachment kay Sara. Ito, tiningnan ko yung laman ng 4th impeachment complaint. Mukhang talagang huhubaran nila Congressman Benny Abante si Sara Duterte. Ayan o. Wala na. Mga kabunyog, 7 grounds. Article 1, Article 2, Article 3. Tapos mayroon pang Article 4, Article 5, Article 6, Article 7. Yan yung mga grounds for impeachment sa 4th complaint. Matindi ito. Nang binabasa ko yung mga grounds na yan, sabi ko, kapag diniscuss ito sa Kamara, huhubaran si Sara Duterte dito. Ito yung final nila Congressman Benny Abante ngayon lang na hapon. Ito yung 7 grounds. 7 ang grounds dito. Ito, tingnan natin ha. Shout out. LC Mix. Basahin natin yung una. Shout out. Ayan. Ito muna, lakihan ko. Relax. Red Horse Beer muna. Ang pagre-relax, mapapasarap para bukas, ikaw naman ang... Yan. Grounds for impeachment in 4th complaint versus Vice President Sara Duterte. Filed by Attorney Nathaniel Cabrera, endorsed by Congressman Benny Abante, Paulo Ortega. Article 1. Culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, other high crimes. Nandyan yung assassination plot, sedition, and subversion of constitutional order. O yun, yung pagbabanta ni Sara na i-assassinate si PBBM, Article 1 yun. Article 2, betrayal of public trust, graft and corruption, misuse and malversation of confidential funds, Joint Circular Number 201501 violations, COA findings, documentary falsification. Yun. Yan na yung mga confidential funds. Pangatlo, Article 3, graft and corruption, bribery, procurement irregularities, command responsibility. Ayun, yung pananagutan niya kasi maraming mga violation sa procurement at saka yung mga bribery, yung pananagutan niya dyan, command responsibility. Nasa ilalim niya yung mga yan. Ito, mga kabunyog, pang-4 na ground sa impeachment kay Sara Duterte. Sa 4th impeachment complaint ito, yung in-endorse nila Congressman Benny Abante. Article 4, bribery, procurement irregularities, and related corruption, Department of Education transactions and monetary gifts. Ito yung pagbibigay ni Sara ng suhol doon sa mga officials ng DepEd para hindi magsumbong. Si Mercado yun. Si Mercado. Explained wealth, SALN violations, bank records, and financial forensics. Ito na lalabas yung mga joint bank accounts nila ni Digong. Ito na yung ilalabas ng AMLAC, Anti-Money Laundering Council, unexplained wealth, bank accounts. Article 5 pala yun. Article 6, other high crimes, pattern of abuse, threats, incitement, interference with civilian supremacy. Yun. Article 7, pattern of abuse, cumulative misconduct doctrine, remedies, prayer, and verification. Yun. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, mabigat. Shout out, pretty page. Yan yung mga ground sa impeachment ni Sara sa 4th impeachment complaint. Kaya kung titingnan natin, mga kabunyog, yan yung ipipresent yan nila Congressman Benny Abante. So nakita nyo doon, ay alam naman natin sila Congressman Benny Abante. Pag nagpipresent sila ng kanilang mga
talagang huhubaran ka. Parang katulad ng sa Quadcom. Ha? Parang katulad ng sa Quadcom. Kaya ang mangyayari dito, sa Justice Committee hearing pa lang, huhubaran na si Sara. Yan, nakita nyo mga kabunyog, mga kababayan? So matindi. Matindi ito, Kaya yan po ang fourth impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Kung nag-file ngayong araw, mga pro-administration na ito. Ibig sabihin, makakaasa ka na ngayon na ang mga kongresista na susuporta dyan ay mga pro-Marcos. Yan, mga kabunyog. Sinabayan yung pagdeklara ni Sara, Nagdeklara si Sarang tatakbo. Ito ngayon. Sagutin mo ito. Bago ka dapat nagdeklara ng pagtakbo mo, dapat hinarap mo muna itong mga akusasyon, mga seryosong aligasyon sa'yo. Kasi may mga ebidensya eh. Yan yung mali si Sara dyan. Nagdeklara siya na tatakbo. Ang problema, tad siya ngayon ng mga sasagutin ng mga niya, accountability. Siyempre sasabihin niya, yan, politically motivated yan kasi nagdeklara na kasi akong tatakbo. Kaya linabas yung impeachment ko dahil nagdeklara akong tatakbo. Hindi yun. Hindi yun. Matagal na yung mga grounds na yan. Actually, yung mga grounds na yan sa impeachment, last year pa yan. Kaya lang, hindi kasi tinuloy ni Chis Escudero Tapos pinatay ng Korte Suprema. Pero hindi, tuloy na naman ngayon. Mapapansin natin mga kabunyog, 4 itong impeachment complaints na final ngayon. Ngayon, anong mangyayari? Mga kabunyog, larga na ang impeachment ni Sara Duterte. Dahil na-file na yung 4 na yan, i-refer na yan sa Justice Committee. I-refer na yan sa Justice Committee sa susunod na mga araw. Pag na-refer yan sa Justice Committee, magpapatawag na si Congresswoman Beatrix Luestro, ang chairman o chairperson ng Justice Committee, magsisimula na ngayon ang hearing. Ngayon, medyo mahaba-haba ito. Medyo magiging mahaba-haba ang impeachment na ito ni Sara kasi 4 na impeachment complaints. Bawat ground sa impeachment, iisa-isahin yan. Ang uunahin muna, sufficiency in form. Pangalawa, sufficiency in substance. Mga kabunyog, mga kababayan. Pag nakalusot sa sufficiency in form, saka sufficiency in substance, magpipresent ng mga testigo at ebidensya. Yun yung hearing proper. Hearing proper na yon. Kaya, sigurado tayo lulusot yan sa, sigurado tayo lulusot yan sa sufficiency in form. Sigurado rin tayo lulusot yan sa sufficiency in substance. Pag lumusot yan sa sufficiency in form and sufficiency in substance, papasok na sa hearing. Sa hearing, maglalabas na ng mga ebidensya. Kaya yung bank accounts ni Sara, yung unexplained wealth niya, makikita na natin yan. Kasi ipipresent yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito yung mga hindi natin nakita noon Kung nakita lang natin yung mga Mary Grace Piatos. Pero yung bank accounts ni Sara, hindi yan nakita ng publiko. Ngayon, ipapakita yan sa hearing ng Kamara. Kasi kailangang makumbinse ang mga members ng Justice Committee na may probable cause. Kasi kailangan kasi may probable cause Kukumbinsihin ang mga members ng Justice Committee na may probable cause. Paano makukumbinsi ang mga members ng Justice Committee na may probable cause? Magpipresent ng mga ebidensya. Doon kasi sa impeachment ni PBBM, hindi nagkaroon ng presentation of evidence. Bakit hindi nagkaroon ng presentation of evidence doon kay PBBM na impeachment? Kasi hindi sufficient in substance. Kaya hindi na nag-present sa hearing proper. Itong kay Sara, lulusot ito sa sufficiency in form. Lulusot ito sa sufficiency in substance. Once na makalusot sa sufficiency in form and sufficiency in substance, magpo-proceed sa hearing. Magpo-proceed yan sa hearing. At pag nag-proceed yan sa hearing, mga kabunyog, mga kababayan, pag nag-proceed yan sa hearing, magpipresent ng mga evidence. Kaya yung mga sinasabi nating mga ebidensya kay Sara, ilalabas yan. Kaya kahit hindi pa ito trial sa Senado, sa Kamara pa lang ang pinag-uusapan natin, Justice Committee pa lang, makikita na natin yung mga ebidensya kay Sara. Bakit hindi ito nangyari noon sa unang impeachment ni Sara nung 2024 at 2025? Ang ginamit kasing mode ng impeachment ni Sara noon, second mode. Ano yung second mode? Yung fast track mode. Ano ba yung fast track mode? Yung nakuha na yung endorsement ng more than 1/3. Pag nakuha na yung endorsement ng more than 1/3, hindi na kailangan ng hearing sa Justice Committee. Yan yung ginamit doon sa impeachment ni Sara noong 2024-2025. Nung mismong araw ng February 5, 260 na ang nakuhang perma. More than 1/3. Lampas na nga Ang 1/3, 106 lang.
ay ang nakuha noon 260 na, so hindi na present sa Justice Committee. Iyon yung fast track mode. Ang problema, tiniknikal ng Korte Suprema sabi ng Korte Suprema, yung fast track mode nyo na yan, yung ginamit na mode ng impeachment complaint kay Sara doon, hindi na pwede kasi bar na daw ng 1-year bar rule. Okay, o di sige. Yan ang desisyon ng Korte Suprema doon. Pero dito hindi na. Ang ginagamit dito ngayon ay yung first impeachment mode. Ano yon? Magpa-file ang mga complainants, i-endorse ng kongresista, i-refer sa Justice Committee. Ang Justice Committee maghihiring. Pag nakitang sufficient informed in substance, maghihiring. Pag mayroong probable cause, i-refer sa plenary. Magbubutuhan ng plenary. Makakakuha ng 1/3 vote. Pag nakakuha ng 1/3 vote, pupunta na ngayon yan sa Senado. Magta-trial na ang Senado. Kaya ang mangyayari dito mga kabunyog, mga kabayan, sigurado na tayo dito magkakaroon ng trial. Sigurado na tayo niyan. Kaya maghahanda na ang Senado nito. Sigurado din tayo dito, lalampas ito sa Justice Committee. Kasi sigurado tayo may sufficiency in form. Sigurado tayo may sufficiency in substance. Di maghihiring na ngayon ng mga ebidensya. Sigurado tayo may probable cause. Tapos dadalhin na ngayon sa plenary. Ang kailangan na boto doon, 106 sa plenary. Sa tingin nyo, makukuha kaya ang 1/3 sa plenary? Sigurado. Kung hindi sana kung hindi nag-file ng impeachment complaint itong sila Congressman Benny Abante, medyo mahirap-hirap. Kasi yung 3 impeachment complaint, lahat yon sa minority Sila Laila de Lima yon, Makabayan Black, hindi makukuha ang mayorya. Hindi makukuha ang 1/3 kung yun lang. Ay ngayon, ano ito? Mayroon ng in-endorse na mga pro-administration congressmen, sila Congressman Benny Abante at Congressman Paulo Ortega, ay di malakas na ngayon ang impeachment. Malakas na ito. Siyempre, gagalaw pa rin sila Sara Duterte. Gagalaw yan. Tatakutin ang mga kongresista. O sasabihan ng mga kongresista. Sasabihan ng mga kongresista. Sige, pag bumuto kayo sa impeachment laban ni kay Sara Duterte, malakas pa naman si Sara. Gagantihan kayo niyan sa 2028. O sige, nasa sa inyo yan. Amado Fabian, shout out sa inyo. O kaya lang hindi naman uubra yan. Bakit sa tingin ko hindi uubra? Ang mga kongresista, masyadong malakas sila sa kanya-kanyang distrito. Iba ang kongresista. Ang kongresista, baluarte nila yan. Hindi kaya nila Sara Duterte o ng mga DDS na pakialaman ng eleksyon sa mga distrito ng congressmen. Tama. Ang mga kongresista, political dynasty yan. Halimbawa sa amin dito, Villafuerte. Ang Villafuerte dito sa Camarines Sur, kahit naman labanan niya ni Sara Duterte, kahit takutin pa ang Villafuerte, kung Marcos talaga ito, pag sinabihan ito ng administrasyon, bumuto ka, bubuto ito. Hindi, sa totoo lang, hindi uubra yung mga pananakot ni Sara na, tatbo akong presidente, mananalo ako sa 28, pag nanalo ako, nakita ko, bumuto ka sa impeachment ko, gagantihan kita. Yan yung gagamitin sigurado nila Pero hindi uubra yan. Bakit hindi uubra? Ang mga kongresista, baluarte nila ang distrito nila. Hindi naman sila umaasa kay Sara. May suporta sila Sara o wala, mananalo sila. Mga kabunyog, mga kababayan. Itong ini-example ni Argo, si Garcia, ano lang yan, isa lang yan. Ang karamihan ng kongresista, sila yung ang karamihan ng mga kongresista, mahirap mong matalo sa distrito nila. Hindi naman sila natatakot. Kahit hindi sila suportahan ni Sara, o kahit kalabanin sila ng mga Duterte, ng mga DDS, kahit magmanok si Sara ng kalaban nila, hindi sila matatalo kasi malalakas ang mga kongresista ng administrasyon. Halimbawa dito sa amin, sa Camarines Sur, lahat ng kongresista dito nakasama sa administrasyon Yung mga Villafuerte, yung mga Pentevilla, takot ba yan kay Sara Duterte? Hindi yan matatakot kay Sara kasi sa sarili nilang distrito, sila yung mga malalakas dito. Wala namang, kahit pa makialam si Sara Duterte sa eleksyon, dito sa lokal, pagdating sa lokal, hindi yan. Hindi kakayanan yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, mahihirapan yan. Malakas. Ang importante ngayon, yung pro-admin na mga kongresista, mayroon nang nag-file ng impeachment complaint. Yan yung maiiba dito Dati kasi yung first impeachment complaint sa mga leftist yon. Ang second impeachment complaint, kila Laila de Lima yon. Ang pangatlong impeachment complaint sa mga pare at madre. Ano yon? Kung wala namang suporta ang mayorya ng mga kongresista na pro-admin, hindi makakalusot sa Kamara. Pero ngayon, sila Benny Abante yan, yung mga quadcom yan Sila Paulo Ortega. Suportado yan ng kanilang mga kasamahan sa majority. Ibig sabihin, 106 lang naman ang kailangan. Kayang-kaya yan, sa tingin ko. Makukuha
ang 106. Mas malakas na ang laban ngayon. Kaya hindi tulad nung nakaraang araw, ang nag-file lang ng impeachment complaints, first, second, and third, mga civil society saka mga leftist progresibo. Ito na iba na ito. Okay, so mga kabunyog, mga kababayan, ano ang nangyari dito? Bakit ako nakikita kung magiging malakas ang laban na ngayon sa impeachment? Alam niyo kung ano ang pinakamalakas na pinaniniwalaan kong magiging dahilan bakit lalakas ang impeachment? Lulusot ito sa Kamara at malamang sa Senado makukonvict pa si Sara. Bakit? Mga Lagas kabunyog, na mga kababayan, Lagas na. itong pagdeklara ni Sara na tatakbo siya, sigurado nang tatakbo siyang presidente. At pagdeklara niya pang tatakbo siyang presidente, binira niya si PBBM. Di ba? Nagdeklara siya kanina na tatakbo siyang presidente. Tapos sabi niya nagkamali siya sa pagsuporta kay PBBM. Patawa daw sa mga tao kasi in-endorse niya si PBBM kaya nanalo dahil sa kanya. Pagkatapos sinabi niya na grabe ang nangyayari na korupsyon, kahirapan sa ilalim daw ng administrasyon ni PBBM. Kaya tatakbo daw siya kasi natatakot siya na wala nang kinabukasan ng ating mga kabataan. Agoy. So ibig sabihin, ang sinasabi ni Sara kanina pagdeklara niya, talagang grabe ang tira niya kay PBBM at sa administrasyon nito. So anong magiging reaksyon ni PBBM? Anong magiging reaksyon ni PBBM kung dati si PBBM ay hindi sumusuporta sa impeachment ni Sara? Di ba yun yung naging problema kasi nung unang impeachment ni Sara? Si Chis Escudero, nakabuelo yan na hindi niya sinuportahan yung impeachment kasi hindi naman nagsabi si PBBM. Si PBBM ang sabi niya, kung akong tatanungin, ayaw ko ng impeachment. Kaya ang nagsulong na lang ng impeachment, yung mga kongresista apan sa command ni Speaker Martin Romualdez. Pero si PBBM wala malambot pagdating sa impeachment ni Sara nung una. Kahit yung Korte Suprema. Bakit yung Korte Suprema unanimous? Ay wala namang si PBBM. Narangan na naman tayo ni attorney, mahaba-haba. Ang nalaman pa ng Korte Suprema at ang nalaman pa ng Senado nila Chis Escudero na si PBBM hindi suportado ang impeachment. Pero ngayon iba na. Una, nagdeklara na si Sarang tatakbo talaga siya. Pangalawa, tinitira niya na talaga si PBBM direkta. O sige, anong gagawin ni PBBM dyan? Good luck. Sama ka Warren Blanco. Sabi ni PBBM, good luck. Sabay tawa. Sabay daw ngumisi lang daw. Sabi ni Yusek Keller Castro. Anong ibig sabihin ng good luck na nakangisi ka? O sige nga. Sige nga. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, hindi na ito papayagan ni PBBM na ganyan-ganyan na lang. Nagdeklara na si Sarang tatakbo, sigurado na. Pangalawa, tinitira niya si PBBM. Anong sabi ni PBBM? Good luck. Ang ibig sabihin ng good luck, sige, good luck. Sarcastic 'yon, tama ka, Litreyes. So, ang dito mga kabunyog, mas maganda ito. Kung hindi pa nagdeklara si Sara Duterte, okay pa yan. Kasi ibig sabihin, baka hindi naman yan tatakbo. Pero ngayon, maaga pa, ibig sabihin, nagdideklara na si Sara Duterte ng gera. Ay maganda yan. Kasi kung nagdideklara ka ng maaga pa, gera na, di sige, gagalaw na ang administrasyon yan. Gera na yan. Ay maganda yan. Lulusot ang impeachment sa Kamara at malamang sa Senado, mai-impluwensya ang mga senador. Alam nyo mga kabunyog, mga kababayan, hindi naman magsasabi ang administrasyon na nakikialam sila sa Senado. Kahit sa impeachment, hindi naman yan magsasabing makikialam. Naalala nyo yung impeachment ni Corona? Karamihan noon ng mga senador kakampi ni Gloria. Kakampi ni Gloria, tao ni Gloria yon. So halos nakakasigurado na noon si Corona na hindi siya mai-impeach. Kaya ang lakas ni Corona noon, laban. Sabi ni Corona, laban. Kasi maraming senador noon kakampi ni Gloria. Ina-assure nila na hindi mai-impeach, makukonvict si Corona. Agree, attorney. Kaya lang, gumalaw si Pinoy noon. Sino ang presidential advisor noon on political affairs ni Pinoy? Di ba si Ronald Llamas? Yung kapartner ko sa Dos Amigos. Pag tinatanong ko yan si dating Secretary Ronald Llamas, gaano ba katotoo? Secretary Ronald Llamas, yung sabi ni Corona na ikaw daw yung gumalaw, kinausap daw ninyo yung mga kongresista. May mga pinatawag sa Malacanang, si Pinoy mismo ang kumausap, si Marujas pa nga daw ang nag-drive, drive si Bong Revilla, si Jinggoy Estrada, di ba? May ganung kwento dyan eh. Ibig sabihin, gumalaw ang Malacanang. Pag gumalaw ang Malacanang, ibang klase na yan. Ilan ang nakuhang boto? Ito lang yung hindi sumang-ayon na i-convict si Corona. Ang alam ko, ang hindi sumang-ayon sa conviction ni Corona, si PBBM,
si Miriam Defensor at saka si Joker Arroyo. Yung tatlo. Di ba? Di ba? Oh, ngayon, sa tingin ninyo kay PBBM, sa ginagawa na yan ni Sara, na talagang tinitira niya na ng todo si PBBM. Si PBBM, hindi lang naman nagsasalita. Parang katulad lang yan nung yung pag-aresto kay Duterte at pag-turnover sa ICC. Ang akala nila ba to, talagang hindi magko-cooperate ang gobyerno ni PBBM sa ICC? Kasi yun yung sinasabi. Hindi kami magko-cooperate yan. Walang jurisdiction ng ICC. Okay, pero sa bandang huli, anong nangyari? O di nabigla si Duterte? Boom. O, ganyan din ang mangyayari dyan. Ganyan din ang mangyayari dyan. Bakit magiging na ngayon? Mas malaki ang posibilidad ngayon na ang administrasyon ay magiging aktibo dito sa impeachment ni Sara. Dahil din mismo kay Sara ay nagdideklara na siya ng gera eh. Di ba? Nagdideklara na siya ng gera eh. O, pagdeklara niya, tatakbo siya. O, nagsisisi daw siya sa pagsuporta kay PBBM. Patawa daw sa mga tao. O, tapos simula pa lang daw nang maupo sila ni PBBM, nakita niya na si PBBM ay hindi tutuparin ang mga pangako. Tapos ngayon daw, grabe na ang kahirapan at ang korupsyon. Kaya sabi niya, natatakot siya na walang kinabukasan ang kabataan. Agoy. So, ang ibig sabihin nito, nagdideklara na si Sara Duterte ng gera, open war, ay maganda yan. Kasi pag nag-open, sa ginagawa niyang yan, lalo niyang ipinapainit ang administrasyon. Si PBBM hindi yan magsasalita. Pero may mga gagalaw na lang yan dyan. Para din yan katulad ni Pinoy noon. Di ba? Oh, anong nangyari kay Corona? Nung nagbutuhan, 20 ang conviction. 20 ang for conviction. 3 lang yung for acquittal. Kulang na yata ng isang senador naon. Hindi ko natandaan bakit kulang na. Pero 20 against 3. O yun. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. O. Kaya, ito? Ang sitwasyon na ito, hindi kasi makukonvict si Sara kung walang support si PBBM. Tandaan nyo yan. Ang Senado, hindi niyan ikukonvict si Sara kung walang support ni PBBM. Kung walang, mabuti pa sila Risa Hontiveros. Mabuti sila Bam Aquino, sila Kiko. Hindi kailangan kausapin ni PBBM yan. Sigurado tayo dyan. Pero yung iba dyan, si Rapi Tulfo, si Erwin Tulfo, maghihintay yan ng command. Ganon din sila, Kaya, ito mga kabunyog, mga kababayan? Hindi sa totoo lang. Hindi naman magtatagumpay ang impeachment sa Senado kung walang hand ang Malacanang dyan. Kaya lang, sa ginagawang ito ni Sara, grabe na ang bira niya kay PBBM, nagdeklara na siyang tatakbo. Binibira niya na si PBBM. Open warfare na ito. Open warfare na ito. Kaya sa isang banda, makakatulong ito para talagang makonvict si Sara. Ay marami pa naman dyan, may mga senador dyan na kailangan din ng halimbawa, si Bongo, delikado. Mayroon nga mga lumalabas, si Bongo daw, parang nakikipag-usap. Hindi natin alam. Wala naman tayong dyan. Kasi kailangan 60 na boto 60 na boto ng mga para makonvict si Sara, 16. Maraming mga problema yung mga senador na yan. Pag tinimbre yan, pag kinanting yan ng Malacanang, yan, susunod yan. Kasi marami silang mga problema. Si Chis Escudero lang. Si Chis Escudero, tahimik ngayon. Di ba? Nagsasalita ba si Chis? Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, Oo nga, tayo. Attorney? Nakakabingit ang sitwasyon ngayon, maganda itong nangyayaring ito. Yung pagdeklara ni Sara, natatakbo siya sa isang banda, maganda yan. Bakit? Tapos tinira niya pa ng todo si PBBM. Anong sabi ni PBBM? Sabi ni Yussi Claire Castro. Ang sabi daw ni PBBM, good luck. Abangan natin. Abangan natin ang susunod na kabanata. Basta ang nakita ko ngayon, yung pag-file ng yung in-endorse nila Congressman Benny Abante at saka ni Congressman Paulo Ortega, maganda yan. Kasi mga pro-administration congressmen yan. Kung wala namang suporta ang administration sa impeachment na ito, hindi ito aabante. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Alright. Salamat, Attorney. Ganda ng topic ni Attorney, no? Tiyak na ang impeachment. Wala na. Paano ba naman? Nako po. Si Abante pa man din. Tandaan nyo, banatan ni Sara Duterte itong si Abante. Paano niya binastos si Benny Abante? Maabsat. Nako po. Good luck sa'yo, Lustay. Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, good luck. Alright? So again guys, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Next topic tayo. Mahaba-haba tong topic na. Alright. Shout out Trigger Woman at sa mga kong pasok.
Again, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Countdown muna tayo. Next topic.